Good day po sa ating lahat. Ang Pilipinas ay isang Christian country. Tayong mga Pilipino ay naniniwala sa Panginoon. Either Christian o kaya ay Muslim. Mayroong mga Muslim but the majority are Christians, no? Okay. Dito sa atin, sa mga activities, sa mga programs, sa mga whatever things, we always ask the help of divine providence. Kaya nga sa ating constitution, mayroong linya doon na sinasabi na we the sovereign Filipino people imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody our ideals, so etc. no? So yan, nandoon yung pag-ask ng guidance from God. Okay, blessings from God. Then pagkatapos kasi parang question ito, no? Sa mga programs may nagsasabi na dapat mauna ang prayer. Ang mayroon nagsasabi na dapat mauna ang flag ceremony. Okay. So sa palagay ko naman walang problema doon, kung ano ang una, then okay lang. Although mayroon yung sinasabi nila na siyempre before we stand up to ask the help of the Lord, we have to stand up first as a Filipino. Kaya yun daw ang flag ceremony. Pero kahit na anong una, walang problema sa akin, Okay. Ngayon, going back, itong noon, o kaya dahil dyan, yung mga, let's say, whatever administration, ay mayroon silang tao na maybe pare o maybe madre and so on, na sila yung naglilid ng mga prayers o kaya whatever for the success of that government. Okay. But in the previous administration, mayroon sila talagang spiritual advisor. Ayan. At ang spiritual advisor na yan ay si Pastor Kibuloy, na sinasabi na malapit sa past president, previous President Duterte, Okay. Ano kaya yung pinaka-function o trabaho ng yung spiritual advisor? Siyempre, para siyang middleman between the government at saka sa Panginoon. Kasi siyempre ang mga pastor o ang mga priest o whatever religious people are supposed to be talagang malapit sila sa Panginoon dahil tinuturo nila ang Biblia. So yan ay pananaw ko lang, Okay. Ngayon, bilang spiritual advisor, siyempre mayroon din siyang say siguro doon sa mga ginagawa ng government kasi nagbibigay siya ng advice. Halimbawa, gawin itong bagay na ito. So magbibigay siya ng advice on the basis sa Biblia, yung pagkugustuhan ng Panginoon, etc. Okay. Ngayon, paano kung yung pastor na yan ay marami palang mga kaso o
as if marami palang mga mali ang ginagawa. Why? Marami siyang mga kaso, not only here in the Philippines, but in other countries like in the United States. Okay? So yan. Ang spiritual advisors ay maraming kaso ng rape, human trafficking, money laundering, at saka iba pa. So, paano siya makapagbibigay ng tamang advices in that case? Kaya siguro, grabe yung mga EJK, later on, marami din yung graft and corruption and so on. Siguro, epekto siguro yun ng hindi na advice, parang misadvice. Okay. Anyway, ito ay pananaw lang naman natin. Baka naman siguro, walang kasalanan yan si Pastor Kibuloy, bagamat napakaraming mga complaint. So, real talks lang natin. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.